Opo, kasi nga may kasabihan tayong hintayin mo ang tatay mo pag uwi. Di ba? Ay, Minsan may mga ganyang oo. threat si mami, di ba? Humanda ka sa tatay mo pag uwi niya, ganyan. True. Pero sa ibang bahay naman, si mami ang laging nagre-remind ng house rules, homework, at curfew. Di ba meron din namang susumbong kita kay nanay? Oo. Diba? Lagot ka kay mama. Meron ganon. At saka, ma! Si, ano? Oo nga. Away ako. Bihira mo maririnig yung sumbong na, ma! Na, da! Da! Oo nga, wala. Usually, mami, Daddy, diba? wala. Oo. Nung araw, si tatay ang kilalang authority figure, habang si nanay ang tagapag-alaga. Pero sa panahon ngayon, na kung sino-sino na talaga yung breadwinner, minsan pareho, minsan si mami, nagbago na talagang dynamics ng pamilya. Pareho na nagtatrabaho, pareho na nag-aalaga, pareho na rin may papel sa pagpapalaki ng mga anak. Kaya ang tanong, meron bang dapat magdisiplina sa anak? Dapat ba si nanay or si tatay or dapat ba both? Kaya tinan natin kung ano tong mga pagkakataong ito, mga Sige. instances. Mas nakikinig ang anak kapag isang tingin lang ni daddy, pero si mommy ang laging kasama sa bahay, ang nagtutuwid ng ugali. Sino ba dapat ang mas nangunguna sa pagdidisiplina? Si mommy or si daddy? Hindi ko na-gets ulit. Hindi ko na-gets yung tanong mo ulit-ulit. Bakit daw, kahit si mommy yung laging nagdidisiplin, nagpapaalala, nangangaral, kapag si daddy na, isang tingin lang ni daddy, tumitigil na daw yung mga anak. Bakit ganun? Sa amin, hindi ganun. Sino ang mas dapat manguna sa pagdidisiplina? Pag sa ganyang sitwasyon, I think si nanay. Kasi Okay. kung hindi ko alam kasi parang feeling ko pag yung nanguna yung takot dun sa bata, 'di ba? Parang gagawin lang ba niya yun dahil natatakot siya dun sa tatay? Yun nga. So I think si nanay ang magdisiplina dapat. I think, well, I'm always with the both, but then here in this situation, I feel like fear-based is not the Is not power. good. Yeah, it's not Oo, good. yung isang tingin. Oo, yung isang tingin. Although, nangyari to, na-experience ko yan. Yung, Hindi eh. and I will explain why. Because when you're always with your mom, or whoever is in that role na, even if it's your caretaker or your father, kung nagbaliktad kayo na siya yung breadwinner, si mommy, for example, kung sino nakasanay ng bata, yun yung hindi niya masyadong isaseryoso. Minamind. Correct. Yes. So it can't be just mom or dad. It's just about Kung sino yung mas madalas nangangaral, oo. siya pa yung nababaliwala. correct. Totoo yan. Parang ano rin yan eh. Kaya I think, dun sa magdidisiplina, dapat talaga pinipili niya yung battles para hindi ka Yeah. lagi bunganga ng Yun. bunganga, tapos pag importante na, wala nang nakikinig. Correct. 'Di ba? So fight, choose the Your battles battles. Okay. that you will fight. Tama! My point. Especially Totoo with yun. your kids. Oo. Kasi ayaw mo naman, parang law of diminishing returns yung pagiging nagger. Parang the more you do it, the less effective it becomes. Totoo yun. Super my point. Ganon din sa mga aso eh. The more you repeat a command, the more they don't listen. Sabi sa'yo ng aso. Oo. Parang, okay lang naman. Kaya minsan, si daddy, isang tingin lang, natatakot na sila kasi bihira niya gawin. Tama. That's right. 'Di ba? Yeah. Kung sino ang takot ng si bata sa tingin pa lang, ibig sabihin hindi na madalas nakasama. Kasi hindi niya alam kung anong magiging reaction niya pag nagkamali siya. Isang tingin Kaya lang. siya takot sa isang tingin lang. Siyempre, diba? lalo na yung Kay tatay nanay. mo. Oo. Bilog na bilog yung mata, bright. Takot ka talaga. Makuha ka sa tingin. Oo. Pero si mami, sanay ka na sa reaction niya Oo. Kaya Not fair, no? Kaya dapat talaga, para sa mga nanay na naiiwan sa bahay, nagdidisiplina ng anak, pick your battles. Tama. Para hindi sila masyadong masanay sa pagbubunganga. Na parang lagi kang galit, no? Yes, ganon. my point. Let's get together. So let's
25. Sa Net 25.